Nagsisimula ang kwento sa isang tradisyonal na bahay na Hapones na napapalibutan ng malinis na tubig at luntiang halaman. Sa loob ng bahay, sinundan ng isang batang lalaki na nagngangalang Minato ang kanyang lolo habang may hawak na palayok. Pagpasok nila sa isang silid, tinulungan siya ng lolo ng bata na ilagay ang palayok sa ibabaw ng isang mataas na stand. Pagkatapos, binigyan ng matandang lalaki si Minato ng ilang merienda para ilagay din sa stand. Habang inilalagay ng batang lalaki ang mga pakete sa stand, lumingon ang isang batang babae sa kalapit na silid na parang naramdaman ang kanilang amoy. Maya-maya, nagmamadali siyang pumasok sa silid, na nakakuha ng atensyon ni Minato. Habang siya ay nalilibang, palihim na kinuha ng batang babae ang mga merienda mula sa stand bago tumakbo palayo sa kanya. Mabilis na lumingon si Minato at nahuli siya sa akto. Ngunit ang batang babae ay nagpakita sa kanya ng isang kaibig-ibig na ngiti bago nawala sa ere. Sa pag-aakalang siya ay isang multo, natakot si Minato, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang lolo na ang batang babae na nakita niya ay totoong-totoo. Ipinaliwanag ng lolo ni Minato na nakakakita siya ng mga bagay na karaniwang hindi nakikita ng karamihan. Kaya, nakita niya ang batang babae, na isang mapayapang espiritu na matagal nang naninirahan sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang taon, nang lumaki na si Minato, lumipat siya mula sa bahay ng kanyang lolo patungo sa isang abandonadong bahay na dating pagmamay-ari ng kanyang malayong kamag-anak. Habang naglalakad si Minato patungo sa kanyang bagong bahay, isang binata na nagngangalang Harima ang nagulat nang makitang may bagong lumipat sa kanilang kapitbahayan. Samantala, nakarating si Minato sa kanyang bagong bahay. Nabigla sa napakalaking laki nito, isang madilim na aura ang lumabas mula sa kaibuturan ng bahay, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Gayunpaman, inalis ni Minato ang pakiramdam at sinubukang buksan ang gate gamit ang kanyang susi. Sa sandaling dumampi ang susi sa kandado, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw at pinalayas ang madilim na aura. Nagulat, tiningnan ni Minato ang sulat at susi sa kanyang kamay at nakita na ang mga sulat na isinulat niya ay nawala sa papel. Pagkatapos, isang malakas na hangin ang biglang umihip at tinangay ang sulat palayo sa kanyang mga kamay. Matapos lumipad sa ere, ang sulat ay lumapag sa ibabaw ng isang liblib na dambana bago tuluyang maglaho ang natitirang sulat mula sa ibabaw nito. Sa kaibuturan ng dambana, isang pares ng nakakatakot na mga mata ang bumungad sa mundo. Pagbalik sa bahay, inilapag ni Minato ang lahat ng kanyang mga bagahe at itinala ang lahat ng mga gawaing paglilinis na kailangan niyang gawin. Habang kausap ang kanyang ina sa telepono, nagtataka siya kung bakit walang bumili ng malaking bahay sa kabila ng lokasyon at laki nito. Ipinaliwanag ng kanyang ina na maraming interesadong mamimili ang bumisita sa bahay. Ngunit pagdating doon, umalis silang lahat ng walang paliwanag. Tumango si Minato ngunit nakalimutan ang nakalilitong detalyeng ito habang tinatapos niya ang paglilinis ng buong lugar. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa hardin, ngunit napansin niya ang ilang mga bulaklak na nakalatag sa sahig. Nalito si Minato dahil wala siyang maalala na nagdala ng anumang bulaklak, ngunit napansin niya ang isang kakaibang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa mga palumpong ng hardin. Maya-maya, dumating ang hardinero at pagkatapos ng ilang oras, natapos niya ang paglilinis ng buong hardin. Kaya, sinimulan niyang pag-usapan kung saan magtatanim ng ilang bagong puno sa hardin ni Minato. Naisip ni Minato na hindi siya dapat magtanim ng anumang bago dahil pansamantala lamang siyang nananatili sa bahay ng ibang tao. Kaya, sumang-ayon ang hardinero. Bigla, isang madilim na aura ang namuo sa balikat ng hardinero, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nang mapansin ni Minato ang hindi maayos na pakiramdam ng lalaki, isang hangin ang umihip sa bahay, na naging dahilan upang lumipad ang isa sa kanyang mga sulat sa balikat ng hardinero. Sa sandaling dumampi ang sulat sa lalaki, tumigil siya sa pakiramdam ng sakit. Habang ipinagdiriwang ng lalaki ang kanyang biglaang paggaling, napagtanto ni Minato na muling nawala ang lahat ng nakasulat sa kanyang sulat. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang kumpol ng mga halamang gamot na nakalapag sa sahig sa malapit at nagtaka kung dinala ba ito ng hardinero. Inihayag ng hardinero na wala siyang dalang anumang karagdagang halaman, na nag-iwan kay Minato na labis na nalilito. Kinabukasan, nagising si Minato at lumabas upang lumanghap ng sariwang hangin mula sa hardin. Ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isang kumpol ng mga raspberry na iniharap sa kanya sa labas mismo ng pinto. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang kakaibang nilalang na paalis sa lugar na nagpapaalala sa kanya ng maliit na batang babae mula sa bahay ng kanyang lolo. Sa wakas ay napagtanto ni Minato na isang espesyal na nilalang ang nagdadala sa kanya ng mga regalo na ito tulad ng batang babae na iyon. Kaya nagpasya siyang pumunta sa palengke upang bumili ng ilang handog. Pagbalik niya, naglabas siya ng ilang matatamis at inumin bilang pasasalamat. Matapos ilabas ni Minato ang lahat ng mga regalo, isang mahiwagang fox ang dumating sa kanyang hardin, hinahanap ang masasarap na amoy. Pagkatapos ay ibinunyag ng fox ang tunay nitong anyo kay Minato at humingi ng tawad sa panghihimasok sa kanyang ari-arian. Gulat na gulat, nagtaka si Minato kung bakit kinakausap siya ng puting aso. Ipinaliwanag ng fox na hindi siya aso.
Ang pangalan niya ay Yamagami at siya ang Diyos ng lokal na bundok. Nagtataka si Yamagami kung bakit kalmado si Minato matapos siyang makita. Ipinaliwanag ni Minato na nahihiya lang siya sa kanya dahil mabait naman ito na nagdala pa siya ng napakaraming regalo. Pagkatapos ay inalok niya ang mga matatamis at inumin kay Yamagami na agad namang kumain. Habang nasisiyahan si Yamagami sa mga matatamis, inalok din siya ni Minato ng alak. Gayunpaman, humingi si Yamagami ng ordinaryong tubig dahil masyadong mahina ang kanyang kapangyarihan para makayanan ang alak. Pumayag si Minato at binigyan siya ng tubig na binibili sa tindahan, na kinagigiliwan din ni Yamagami tulad ng kanyang natural na tubig mula sa bukal. Pagkatapos, nagpasalamat si Yamagami kay Minato sa pagliligtas sa kanya, at isiniwalat na ang kanyang kapangyarihan ay nakapagpalayas ng ilang masasamang espiritu na kumukonsumo sa kanyang kapangyarihan. Nalilito si Minato dahil wala siyang maalala na nakipaglaban siya sa kahit sinong espiritu. Ngunit ipinaliwanag ni Yamagami na ang nakasulat sa kanyang mga tala ay naglalaman ng isang espesyal na kapangyarihan na maaaring magpalayas ng masasamang espiritu. Sa wakas, napagtanto ni Minato kung bakit laging nawawala ang kanyang mga sulat pagkatapos ng lahat ng mga supernatural na pangyayaring iyon. Bigla, bumalik ang hardinero sa kanyang bahay upang kumuha ng ilang kagamitan na nakalimutan niya sa hardin. Nahiya si Minato na may kakaibang nilalang na nakaupo sa tabi niya. Ngunit ipinaliwanag ni Yamagami na ang mga normal na tao ay hindi makakakita ng mga espiritong tulad niya. Gaya ng inaasahan, umalis ang hardinero nang hindi napansin ang anumang kakaiba. Kaya, bumalik si Minato sa pagbuhos ng mas maraming tubig para sa fox. Sa pagkakataong ito, binigyan niya si Yamagami ng isang bote ng sparkling water, na nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa. Gayunpaman, nasiyahan si Yamagami sa mga bula sa kanyang bibig. Habang patuloy siyang umiinom, nagtataka si Minato kung bakit ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kahit si Yamagami ay hindi alam ang eksaktong dahilan, kaya tinanong niya si Minato kung palaging pinupuri ng mga tao ang kanyang kasanayan sa kaligrapya. Tumango si Minato, ipinaliwanag na ang kanyang pamilya ay dating namamahala ng isang inn. Noong panahong iyon, napansin ng isang customer ang kaligrapya ni Minato sa nameplate ng inn at sinabihan siyang huwag itong tanggalin, iminungkahi pa nga na gumawa siya ng isa para sa kanyang sariling bahay. Pagkatapos noon, binayaran ng customer ang batang lalaki upang lumikha ng katulad na piraso para lamang sa kanya. Mula noon, nagsimula si Minato na gumawa ng mga nameplate bilang isang libangan. Buong pagmamalaki niyang ipinakita ang ilan sa kanyang mga piraso kay Yamagami, na nagsabi sa kanya na isabit ang mga ito sa paligid ng bahay. Nang may sabit ni Minato ang lahat ng nameplate sa paligid ng mansyon, nagliwanag ang mga ito at lumikha ng isang parisukat na barrier sa paligid ng lugar. Nagulat si Minato na ang kanyang pagsusulat ay maaaring maglaman ng napakalaking kapangyarihan, ngunit sinabi sa kanya ni Yamagami na maaari siyang maging mas malakas kung sasanayin niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yamagami sa bahay ni Minato upang magpakabusog sa ilang matatamis pa. Pagkatapos kainin ang mga ito, ipinakita niya ang kanyang nabawi na kapangyarihan kay Minato. Sa kasamaang palad, ang liwanag ni Yamagami ay labis para sa kanya, kaya't hininaan niya ito. Samantala, sa isang abandonadong pasilidad, dalawang masasamang espiritu ang sumugod patungo kay Harima, na mabilis na bumigkas ng ilang kakaibang salita. Nang malapit na siyang abutan ng mga espiritu, tinapos ni Harima ang kanyang pagbigkas, na lumikha ng isang asul na barrier na humaharang sa kanila. Sa halip na umatake muli, sumuko ang mga espiritu kay Harima at tumakas palabas ng gusali. Sa kabila ng mga panganib ng pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu, tumakbo palabas si Harima dahil may posibilidad na atakihin ng mga espiritu ang isang inosenteng tao sa kalapit na palengke. Habang hinahabol niya ang mga espiritu, napansin ni Harima si Minato na naglalakad sa sulok ng isang eskinita. Walang oras si Harima para balaan siya, kaya't ang espiritu ay bumangga ng diretso kay Minato. Laking gulat niya, ang espiritu ang tuluyang nadurog. Pagkatapos noon, isang orb ang bumagsak sa lupa. Walang nakapansin sa bola at sa halip ay nalungkot si Minato na nawala na naman ang kanyang shopping list. Nagsimulang magreklamo si Minato tungkol sa kanyang shopping list kay Harima na nagtaka kung gusto ba niyang bumili ng mga trash bag o kung ano. Mabuti na lang at naghahanap nga si Minato ng mga trash bag. Kaya, nailigtas ang kanyang pagpunta sa palengke. Nagpasalamat siya kay Harima at nagmadaling bumili ng mga trash bag. Habang ang kakaibang orb ay tahimik na gamulong palayo sa mga kalye. Samantala, pabalik sa mansyon ni Minato, tiningnan ni Yamagami ang paligid ng walang buhay na hardin, at ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang maibalik ito. Pagkatapos, lumabas si Minato upang tingnan ang hardin kung saan niya natagpuan ang tubig nito na naibalik na at ang mga halaman ay ganap na sariwa. Nagpasalamat si Minato kay Yamagami para sa kanyang tulong, ngunit napagtanto niya na ang kawawang fox ay lumiit matapos gumamit ng napakaraming kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi si Minato, umaasang makikita si Yamagami sa kanyang hardin. Gayunpaman, laking gulat niya nang lumitaw si Yamagami sa mas maliit na anyo kaysa dati, kasama ang tatlong iba pang hayop na kasama niya.
Ipinaliwanag ng maliit na Yamagami na ang mga Martens na ito ay ang kanyang tatlong pamilyar na tinatawag na Seri, Utsugi, at Torika. Nag-alok si Minato ng ilang matatamis sa mga minions na nagsimulang lamunin ang mga ito. Pinapanood silang lamunin ang mga matatamis, sinabihan ni Minato ang maliliit na hayop na kumain ng kahit gaano nila kagusto. Pagkaraan ng ilang panahon, natapos nilang kainin ang mga matatamis at bumalik si Yamagami sa kanyang normal na laki mula sa nakakabusog na pagkain na kanyang kinain. Pagkatapos ay napansin niya si Harima na nakatayo sa labas ng mansyon. Kaya sinabihan niya si Minato na buksan ang pinto. Sa labas, nang inig si Harima nang makaramdam siya ng isang hindi kapani-paniwalang presensya sa loob ng bahay ni Minato. Nang bumukas ang pinto, agad niyang tinanong si Minato kung maaari siyang pumasok para mag-usap. Sa loob, ipinaliwanag ni Harima na siya ay isang profesional na exorcist na kabilang sa isang ahensya ng gobyerno. Pagkatapos ay tinanong niya si Minato kung ginamit niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan upang tunawin ang masamang espiritu mula sa palengke. Naalala ni Minato ang pangyayari. Kaya, ipinaliwanag ni Harima na kamakailan lamang ay mas marami siyang paghaharap sa masasamang espiritu kaysa dati. Para sa kapakanan ng kanyang trabaho, hiniling niya kay Minato na gawan siya ng talisman gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang nalilito si Minato, sinabihan siya ni Yamagami na magsulat na lang ng isa pang shopping list para sa kanya. Tinanong ni Minato si Harima kung gusto ba talaga niya ng shopping list, na siyang ikinagulat niya ng husto. Inisip ni Harima kung ang mga bibilhin ni Minato ay naglalaman ng ilang nakakabaliw na ilegal na produkto. Ngunit nang simulan niyang ilista ang mga pang-araw-araw na bagay tulad ng tsaa at toilet paper, naidura ni Harima ang kanyang tsaa sa galit. Nang matapos ni Minato ang pagsulat ng shopping list, napansin ni Harima na naglalaman ito ng isang mahiwagang kapangyarihan. Samantala, nakaramdam ng pagod si Minato sa kung anong dahilan, kaya ipinaalala ni Yamagami sa kanya na gumamit lang siya ng maraming kapangyarihan. Sa wakas, naglabas si Harima ng isang malaking balumbon ng pera para ipambayad sa mahalagang shopping list ni Minato. Sa una, tinanggihan ni Minato ang pera, ipinaalala kay Harima na sumulat lang siya ng ilang simpleng salita. Gayunpaman, tumanggi si Harima na bayaran siya ng mas mababa sa kanyang halaga. Kaya, atubiling tinanggap ni Minato ang kanyang bayad. Gayunpaman, nag-alok pa rin siya ng isang huling regalo bilang pasasalamat sa malaking bayad. Gumuhit si Minato ng simbolo ng Pentagon sa kamay ni Harima, na nagpapaliwanag na ito ay may kaugnayan sa trabaho ng isang exorcist. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Harima ng agarang tawag para asikasuhin ang isang kaso, kaya mabilis siyang lumabas ng bahay. Nang marating niya ang target na bahagi, natagpuan niya ang kanyang mga kasamahan na nakukulong ng isang napakalaking masamang espiritu na hindi pa nila nakikita noon. Sumugod si Harima patungo sa espiritu, ngunit lumingon ang espiritu at malapit na nitong lamunin si Harima. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, ang Pentagon sa kanyang kamay ay tuluyang nagwasak sa espiritu, na nagpapakita ng lalim ng tunay na kapangyarihan ni Minato. Ilang araw ang lumipas, habang ang mga pagbisita ni Yamagami ay nagiging normal na bahagi ng buhay ni Minato, kinalkula ng kawawang lalaki ang kanyang mga gastusin mula sa lahat ng regalo. Matapos kalkulahin ang mga gastos, napagtanto ni Minato na ang isang walang trabahong teenager na tulad niya ay hindi kayang tugunan ng iba pang mga walang trabahong minions, na walang kahihiyang nagpapakabusog sa mga dekalidad na pagkain sa hardin na ito. Kahit na sinubukan ni Minato na pakainin sila ng ilang murang pagkain, ang mga hambog na maliliit na pamilyar ni Yamagami ay malinaw na nagagalit, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi bigyan sila ng mga dekalidad na pagkain. Gayunpaman, nangangahulugan ito na malapit nang maubusan ng pera si Minato para mabayaran ang kanyang mga bayarin. Habang nag-aalala si Minato tungkol sa kanyang kinabukasan, napansin ni Yamagami ang isang maliit na bato na tahimik na lumilitaw sa hardin ni Minato. Kalaunan, tumungo si Minato sa mga lansangan para sa isang kinatatakutang paghahanap ng trabaho. Sinubukan niyang mag-apply ng part-time na trabaho, ngunit naalala niya na hindi ito sapat para matustusan ang mga walang katapusang sikmura ng mga pamilyar na Martin. Pagkatapos ay napansin niya ang isang raffle sa malapit, kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte. Sa paanuman, nanalo si Minato ng grand prize na 100,000 yen, na magbibigay sa kanya ng hindi bababa sa 3 araw na halaga ng pera. Dahil sa tuwa sa pagpapaliban sa paghahanap ng trabaho, nagpasya siyang bumili ng ilang inumin para ipagdiwang kasama si Yamagami. Gayunpaman, nang pumasok si Minato sa tindahan, hindi inaasahang siya ang magiging ika-333 nilang customer. Sa hindi malamang dahilan, ipinagdiwang ng mga may-ari ng tindahan ang kakaibang numerong ito. Kaya, bilang gantimpala, binigyan nila si Minato ng isang set ng kanilang pinakamasarap na inumin. Naisip ni Minato kung ang kanyang sunod-sunod na swerte ay isang aksidente lamang. Ngunit nang halos manalo na siya ng lahat ng jackpot sa mundo pagkatapos, nakumbinsi siyang may nangyaring kakaiba sa kanyang swerte. Pagkatapos, umuwi siya bilang isang milyonaryo at tinanong si Yamagami kung ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mandaye sa loto. Umiling si Yamagami at itinuro ang isang kakaibang pagungsalawan ni Minato bilang salarin.
Ipinaliwanag niya na ang mabatong pagong na ito ay tinatawag na Reiki at isa ito sa 4 na sagradong halimaw na umano'y nagbibigay ng swerte. Tila, nakatulong na si Minato kay Reiki noon, kaya nagpa siya ang maliit na pagong na suklian ang kanyang pabor. Bagamat walang matindaan si Minato na nagpreserbo ng anumang mga pawikan na nanganganib na maubos, isiniwalat ni Yamagami na hindi direktang tinulungan niya si Reiki na makatakas sa isang masamang espiritu nang wasaki niya ito malapit sa palengke. Sa kabila ng paliwanag na ito, nagduda si Minato tungkol sa kapangyarihan ng pagong. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina, na nagsabing nanalo siya sa 1,000,000 yen na lottery na sinalihan niya noon. Sa wakas, tinanggap ni Minato si Reiki bilang tunay na bagay at nagpasalamat dito sa tulong nito. Nabanggit ni Yamagami na gusto ni Reiki na tumira sa lawa, kaya nag-isip si Minato kung dapat ba niya itong hayaang manatili o hindi. Ipinaalala sa kanya ni Yamagami na siya talaga ang may-ari, kaya nasa kanya ang desisyon dahil ang maliit na pagong ay makakatulong sa kanya na mabuhay habang buhay nang hindi nagtatrabaho ng husto. Madaling tinanggap ito ni Minato sa kanyang hardin. Pagkatapos ay inalok niya kay Reiki ang ilan sa mga inumin bilang pasasalamat sa kanyang naunang tulong. Nang marinig ang tungkol sa isang libreng inumin, agad na nagpadala ang mabagal na pagong sa harap ng isang mangkok upang makuha ang gantimpala nito. Ngumiti si Minato at sinabihan si Reiki na uminom hanggat gusto niya. Ngunit pagkatapos ay isang kumikinang na orb ang lumitaw sa harap niya. Nang lumapag ang orb sa sahig, nawala ang liwanag nito, at nakita ang kumpol ng mga buto sa loob. Nagtaka si Minato kung saan nanggaling ang mga buto. Kaya, ipinaliwanag ni Yamagami na regalo ito mula kay Reiki. Pagkatapos, habang naghahanda si Minato na itanim ang mga buto, binalaan siya ni Yamagami na tatubo ang mga ito at magiging isang napakalaking halaman. Upang maiwasan ang pagkasira ng kanyang hardin, humingi si Minato kay Yamagami ng angkop na lugar bago itanim ang mga buto sa loob. Habang itinatanim niya ang mga buto, iniisip ni Minato kung anong halaman talaga ang tutubo, ngunit itinago ito ni Yamagami bilang sorpresa. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Minato sa hardin dala ang ilang cookies para kay Yamagami at sa kanyang mga familiar. Bigla, 2 maliliit na espiritu ang sumilip mula sa bubong, na tinakat ang kawawang lalaki. Pagkatapos, binati sila ni Yamagami gamit ang mga pangalang Fujin at Raijin. Kaya, napagtanto ni Minato na sila ang mga kilalang espiritu ng hangin at kidlat mula sa mitolohiyang Hapon. Bagamat inilarawan ng 2 espiritu bilang nakakatakot sa mga kwento, ang kanilang hitsura ay medyo cute sa totoong buhay. Matapos malaman ng tunay na pagkakakilanlan ng espiritu, inalok sila ni Minato ng ilang cookies, na masayang tinanggap nila. Pagkatapos, pareho nilang pinagtawanan si Yamagami dahil sa muntik ng mamatay. Ngunit buong pagmamalaking sinabi sa kanila ng matandang fox na hindi siya mamamatay ng ganito kadali. Samantala, nagalit ang mga familiar ni Yamagami dahil ninakaw ng mga espiritu ang kanilang mga cookies. Bago pa man sila maging mausisa tungkol sa kanilang pagbisita, ipinaliwanag ng kambal na Diyos na mausisa lamang sila tungkol sa sikat na hardin ni Minato. Kaya, lumapit sila upang tingnan. Pagkatapos ay napansin nila si Reiki na umiinom mula sa mangkok nito. Kaya inalok din ni Minato na painumin din sila. Nang matapos silang dalawa sa pag-inom, ibinigay ni Fujin kay Minato ang kanyang kapangyarihan ng hangin bilang regalo. Nagulat si Minato, at nagtaka kung paano gamitin ang kapangyarihan, kaya sinabihan siya ni Yamagami na isipin ang kanyang sarili na gumagamit ng hangin. Gamit ang mga tagubili na ito, iniabot ni Minato ang kanyang mga kamay at nag-concentrate ng mabuti. Di nagtagal, isang banayad na simoy ng hangin ang nagsimulang umihip sa parehong direksyon. Bagamat natuwa si Minato na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang bagong vacuum cleaner, ipinaliwanag ni Yamagami na maaari niya itong sanayin upang maging mas malakas. Sa ibang lugar, sa isang madilim na pasilidad, lumaban si Harima laban sa mas maraming masasamang espiritu. Habang sinisira niya ang isa pa, napansin niya na ang pentagram mula kay Minato ay unti-unting naglalaho. Habang si Harima ay nalulungkot na malapit nang mawala ang kanyang sobrang lakas na pentagram, 2 sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang sumigaw sa takot sa malapit. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nagngangalang Ichija na nakulong ng isang napakalaking masamang espiritu. Bagamat nakatayo sa malapit ang partner ni Ichija na si Horikawa, pakiramdam niya ay wala siyang magagawa laban sa mapanganib na espiritu. Sumigaw si Ichija sa kanya upang tulungan siya, ngunit huli na ang lahat ng sumugod ang espiritu upang umatake. Bigla, dumating si Harima sa tamang oras at sinira ang espiritu gamit ang isang shopping list. Habang tinitingnan ni Harima si Horikawa, ninas si Ichija nang mapansin niya ang shopping list sa mga kamay ni Harima. Pagkatapos, hinarap niya si Horikawa at tinanong ito kung alam niya kung saan nagmula ang sobrang lakas na shopping list ni Harima. Inamin ni Horikawa na hindi niya alam. Kaya, nagalit si Ichija sa kanya. Naguguluhan, nagtataka siya kung bakit siya nagagalit. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit niya kinamumuhian si Harima, na lalong ikinagalit niya. Gayunpaman, nagpumiglas si Horikawa at umalis, kaya naiwan si Ichija na mag-isa kasama ang kanyang pagkainggit na damdamin. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Minato papunta sa kanyang hardin,
napansin niyang tumigil na ang ulan sa labas. Ipinaliwanag ni Yamagami na hindi naapektuhan ang hardin dahil ang enerhiya mula sa lahat ng mahiwagang nilalang na naninirahan sa loob ay lumikha ng barrier sa paligid nito. Pagkatapos ay napansin ni Minato ang mga butong itinanim niya na ngayon ay sumisibol at naging isang maliit na paunla. Sinabi ni Yamagami kay Minato na ang halamang ito ay tatawaging Kusanenoy hango sa sarili niyang pangalan bilang sagradong puno ng bahay. Tumango si Minato at diniligan ang paunla bago kumuha ng ilang pangmeryenda para kay Yamagami. Habang kumakain ang puting fox, inilabas ni Minato ang ilang gamit sa hiking mula sa kanyang bagahe. Nagtaka si Yamagami kung saan siya pupunta, kaya ipinaliwanag ni Minato na gusto niyang mag-hiking sa kanyang bundok. Nagulat siya, binalaan siya ni Yamagami na ang kanyang bundok ay hindi madaling lugar para mag-hiking, ngunit kumpiyansa si Minato sa kanyang gamit sa pag-akyat. Sa wakas, pinayagan siya ni Yamagami na mag-hiking sa kanyang bundok hanggat hindi siya aakyat ng mas mataas kaysa sa kanyang dambana. Matapos makumpleto ang kanyang paghahanda, nag-hiking si Minato sa bundok Hojo kasama ang 3 pamilyar ni Yamagami. Sa daan, nagsimulang mahirapan si Minato sa malupit na lupain, ngunit pinalakas siya ng 3 espiritu. Pagkatapos ng mahaba at mahirap na paglalakad, sa wakas ay nakarating si Minato sa isang clearing kung saan nakita niya ang sirang lumang dambana ni Yamagami. Tiniyak ng 3 Martin kay Minato na hindi niya kailangang linisin ang kahit ano. Gayunpaman, gusto pa rin itong kumpunihin ni Minato bilang pagpupugay sa kanyang kaibigan. Nang makita ang kanyang katapatan, tinulungan siya ng mga espiritu na dalhin ang mga materyales at ayusin ang sirang dambana. Pagkaraan ng ilang panahon, natapos nila ang paglilinis ng dambana at umupo upang kumain. Bigla, nakarinig ang lahat ng nakakabagabag na mga ungol na nagmumula sa kalapit na kagubatan. Walang paliwanag, tumayo ang mga espiritu upang mag-imbestiga. Kaya, hinabol sila ni Minato. Nang maabyutan niya sila, napansin niya na isang malaking itim na hamog ang natipon sa paligid ng isang kalapit na talon. Mula sa itim na hamog, lumitaw ang isang masamang espiritu at inatake ang isa sa mga Martens na nagtatago sa mga bisig ni Minato. Pagkatapos, napansin ng isa sa kanila na ang masamang espiritu ay sumipsip ng isa pang nilalang, bago tinanong si Minato kung nakikita niya ito. Ipinaliwanag ni Minato na mabubuting espiritu lamang ang nakikita niya, ngunit ang partikular na masamang espiritu na ito ay napakalakas na kahit siya ay bahagya itong nakikita. Dahil ang mga ferret ay masyadong takot na lumapit sa masamang espiritu, nagpasya si Minato na harapin ito gamit ang isa sa kanyang mga notes. Habang sinusubukan niyang gawing singaw ang espiritu gamit ang notes, umiwas ang espiritu sa kanyang pag-atake at gumanti. Napagtanto ni Minato na hindi niya matatalo ang espiritu nang hindi isinasapanganib ang sarili niyang katawan, ngunit may isa pa siyang naisip. Kumuha siya ng ilang sulat mula sa kanyang bag at inihagis ang mga ito sa ere at ginamit ang kanyang mahika ng hangin upang hipan ang mga ito patungo sa espiritu na parang machine gun. Sa pagkakataong ito, isa sa mga sulat ang tumama sa masamang espiritu, na agad na nagbura dito. Matapos mawala ang masamang espiritu, isang kakaibang orb ang nahulog mula sa katawan nito at nagpakita ng isang kakaibang nilalang sa loob. Habang sinusubukan ni Minato na suriin kung maayos ang kalagayan ng nilalang, agad itong naging alerto at tumakbo palayo. Bagamat medyo nadismaya si Minato, natuwa siya na maayos naman ang pakiramdam ng nilalang. Maya-maya, umuwi siya at nagpasalamat si Yamagami sa paglilinis ng kanyang dambana. Pagkatapos ay tinanong siya ni Minato tungkol sa nilalang na nakita niya, ngunit muling inilihim ito sa kanya ni Yamagami. Hinayaan siya ni Minato na itago ang sikreto, ngunit napansin niya na tumigil na sa paglaki ang puno ng Kusanenoy. Ipinaliwanag ng mga Martin na dahil ang puno ay isang sagradong halaman, ang pattern ng paglaki nito ay naiiba sa mga normal na puno. Habang pinag-uusapan nila ang puno, inalerto ni Reiki si Minato tungkol sa pinto, kaya lumabas siya para tingnan ito. Sa labas, may nakita siyang maliit na asol na dragon na lumulutang sa hangin. Yumuko ang dragon para batiin si Minato, kaya binalik din niya ang paggalang. Pagkatapos ay inanyayahan ni Minato ang dragon sa loob at tinanong si Yamagami tungkol dito. Ipinaliwanag ni Yamagami na ang dragon ay tinatawag na Oryo, at isa pa ito sa 4 na fortune beast. Napansin ni Oryo ang puno ng Kusanenoy, at lumabas ito at tumawag ng kakaibang kapangyarihan. Di nagtagal, nagsimulang magtipon ang mga itim na ulap sa hardin sa kabila ng mahiwagang barrier sa paligid nito. Gayunpaman, nang magsimulang umulan ang mga ulap, naging dahilan ito ng paglaki ng puno ng Kusanenoy sa napakalaking sukat sa loob lamang ng ilang segundo. Nang lumaki na ang puno, pinahinto ni Oryo ang ulan at humingi ng pahintulot kay Minato na tumira sa kanyang lawa. Pumayag si Minato na hayaan itong manatili, ngunit kung papayagan lamang ito ni Reiki. Dahil hindi alintana ni Reiki, nagsimulang tumira si Oryo kasama nila. Ipinaliwanag ni Yamagami na gustong-gusto ni Oryo si Minato. Dahil ginamit ni Harima ang kanyang pentagram upang palayain ito mula sa isang masamang espiritu, kahit na teknikal na gawa ito ni Harima, napansin ni Oryo ang pinagmumulan ng kanyang mahiwagang kapangyarihan at pumunta sa bahay ni Minato upang pasalamatan ito. Bigla, si Harima mismo ay dumating sa pintuan,
umaasang makakatanggap pa ng isa pang batch ng sulat na pangtaboy ng multo. Kumuha si Minato ng isang bagong batch ng mga tala para sa kanya, at bilang kapalit, binigyan siya ni Harima ng masarap na panghimagas bilang pasasalamat. Nang mapansin ang masarap na pagkain, natulala si Yamagami, ngunit nanatili si Minato na nakatutok kay Harima. Tinanong niya ang exorcist kung maganda ba ang pentagram, at pinuri siya ni Harima dahil sa pambihirang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay hiniling niya rito na gumuhit ng isa pang simbolo sa kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang maging kakaiba ang hugis. Nagtaka si Minato kung ayaw lang ba ni Harima ng mga pentagram, ngunit ipinaliwanag niya na ang pentagram ay ang family crest ng ibang pamilya. Tumango si Minato at gumuhit ng isang bagong hugis sa kamay ni Harima, na kanyang inoobserbahan habang nagtatrabaho. Itinuro ng isa sa mga pinagkakatiwalaang katrabaho ni Harima na ang mga tala ni Minato ay hindi gaanong kapaki-pakinabang dahil mahirap itong ihagis. Ipinaliwanag ni Harima na naayos na niya ang isyong ito sa pamamagitan ng pagpapagawa kay Minato ng mga solidong business card para sa kanya. Nang marinig ito, nagbiro ang katrabaho na handa nang maging superhero si Harima gamit ang kanyang mga throwing card. Pagkatapos ay nagseryoso siya at binalaan itong ilihim ang pagkakakilanlan ni Minato dahil maaaring pagsamantalahan siya ng sinumang masamang tao dahil sa kanyang kapangyarihang magtaboy ng espiritu. Nabanggit niya na nalaman na ni Ichijo ang tungkol kay Minato ngunit umaasa siyang wala siyang gagawing anumang bagay na makakasakit sa kanya. Samantala, sa palengke, nabanggaan ni Minato si Ichijo na tumitig sa kanya at naglakad palayo. Naguguluhan, nagpatuloy sa paglalakad si Minato ngunit hindi niya napansin ang maliit na talisman na palihim na iniwan ni Ichijo sa kanyang likuran. Pagkalipas ng ilang araw, habang sinusulat ni Minato ang isa pang shopping list na pangwakas ng mundo, napansin ni Yamagami ang masamang talisman ni Ichijo na lumulutang. Naningkit ang kanyang mga mata, naalala ang babala ni Harima tungkol sa isang kasamahan na sinusubaybayan ang mga galaw ni Minato. Nagalit si Yamagami dahil sa isang maliit na nilalang na gustong saktan ang kanyang kaibigan. Kaya, binura niya ang talisman upang protektahan si Minato. Maya-maya, si Ichijo mismo ang nagtuntan sa bahay ni Minato matapos ang lahat ng pagkabigo mula sa kanyang mga sumpang talisman. Nang marating niya ang bahay kasama si Horikawa, tinanong siya nito kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos makita si Minato. Sinabi ni Ichijo sa kanya na bibilhin niya ang kanyang mga talisman ng maramihan o pipilitin siyang gumawa ng mga custom-made na artifact para lamang sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nakaramdam si Horikawa ng kakaibang tunog mula sa lahat ng mahiwagang enerhiya sa paligid ng bahay ni Minato, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ito. Lumapit si Ichijo at pinindot ang doorbell, ngunit nang hindi bumukas ang pinto, sinipa niya ito dahil sa pagkadismaya. Bigla, isang kakaibang kapangyarihan ang dumb alloy sa kanyang katawan at naging dahilan upang siya ay madulas at matamba. Pagkatayo ni Ichijo, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bangungot na nakapalibot sa isang nakakatakot na dambana. Nalilito, tinawag niya si Horikawa, ngunit walang tumugon. Lumingon ang takot na lalaki sa paligid at matapos makaramdam ng nakapandidiring takot, sinubukan niyang tumakas mula sa impyerno. Gayunpaman, isa sa mga puno ang tumubo sa kanyang dinaraanan, na naging dahilan upang siya ay matisod at matamba ng patiwarik sa isang matigas na bato. Matapos maranasan ang sakit ng kamatayan, mahimalang nagising si Ichijo pabalik sa dambana. Tiningnan niya ang kanyang relo at napagtanto na hindi pa pala lumilipas ang oras kahit isang segundo, na lalong nag-iwan sa kanya ng takot. Pagkatapos, napansin ni Ichijo ang isang malaking linya ng talisman na humuhuni ng enerhiya, ang kanilang kapangyarihan ay tila hindi pala kaaya-aya. Samantala, mapayapang tinapos ni Minato ang kanyang shopping list pabalik sa bahay. Malapit, binuklat ni Yamagami ang isang lokal na magasin kung saan nalaman niyang ang kanyang paboritong bean maker ay nagsimulang gumamit ng chunky bean paste sa halip na smooth. Ang pagbabagong ito sa tekstura ay masyadong kakatwa para kay Yamagami. At napansin ni Minato kung gaano siya nagalit. Napagtanto niya na ang gumagawa ng beans ay nagngangalang Ichigo, isang panadero na regular niyang binibisita. Upang maibsan ang galit ni Yamagami, nagpasya si Minato na bisitahin si Ichigo upang kumbinsihin itong gumawa ng higit pang smooth bond. Habang papunta roon, sumama si Yamagami kay Minato sa biyahe. Kaya, nag-aalala siya na baka mapansin siya ng mga tao sa kanilang paligid. Tiniyak ni Yamagami kay Minato na hindi siya nakikita ng karamihan. Ngunit gayunpaman, napansin ng mga tao sa kanilang paligid ang kanyang kaaya-ayang amoy at presensya. Bago makuha ang mga tinapay ni Yamagami, tumungo sila sa isang pet shop para bumili ng ilang gamit. Pumili si Yamagami ng isang magandang mangkok para sa aso para sa kanyang sarili, ngunit nalungkot si Minato sa pagpapakain sa kanyang matalik na kaibigan na parang isang naligaw na tuta. Sa halip, bumili siya ng mas angkop na vessel para kay Yamagami. Bago pumili ng malambot na unan para sa pagtulog, iginiit ni Yamagami na hindi niya kailangan ng anumang higaan, ngunit nang maramdaman niya ang lambot ng unan, agad niyang nagustuhan ito. Napansin ni Minato na masyadong maliit ang unan para sa aso para sa kanya, kaya gumawa siya ng custom order para sa mas malaki. Pagkatapos, pareho silang bumisita sa tindahan ni Ichigo.
Nakilala ni Ichigo si Minato bilang kapitbahay at nagtaka kung nakapunta na ba ito sa bundok ni Yamagami. Tumango si Minato, kaya palihim na tinanong siya ni Ichigo kung nakilala na ba niya ang banal na aso ng bundok. Sa likod ni Minato, itinuro ng nagalit na si Yamagami na isa itong lobo. Sinamantala ni Minato ang pagkakataong umiwas sa pagsisinungaling at sinabi kay Ichigo na wala pa siyang nakikitang mahiwagang aso nitong mga nakaraang araw. Tinanong niya ang panadero kung ano ang tinutukoy nito. Kaya ipinaliwanag ni Ichigo na nakilala na niya ang banal na aso ng bundok. Noong bata pa siya, naligaw siya sa malawak na bundok habang naglalaro sa labas. Habang sinusubukan ng batang si Ichigo na hanapin ang kanyang daan, napadpad siya sa isang kakaibang dambana. Bigla, isang kakaibang aso ang lumitaw sa harap niya at tinakat siya palayo. Saan man tumakbo ang batang lalaki, ang aso ay biglang sumusulpot mula sa kung saan upang takutin siya sa ibang direksyon. Nang matagpuan ni Ichigo ang kanyang sarili sa paanan ng bundok ay saka lamang niya napagtanto na tinulungan siya ng aso na mahanap ang kanyang daan pabalik. Sa kasalukuyan, inakala ni Ichigo na nakakita siya ng isang asong demonyo na gumagabay, na lalong ikinagalit ni Yamagami. Gayunpaman, ipinaliwanag ng panadero na iginagalang niya si Yamagami mula noon at pinuri ito bilang isang banal na aso. Nagulat si Minato sa kwento at umakto na parang gusto niyang makilala mismo ang aso. Pagkatapos, umalis siya sa tindahan kasama si Yamagami, nagtataka kung paano bumalik sa ganap na kalusugan si Ichigo. Ipinaliwanag ni Yamagami na kahit hindi niya maaaring ipagpaliban ang pagkamatay ng isang tao, maaari niya silang tulungan na mapanatili ang kanilang kalusugan gamit ang kanyang enerhiya. Dahil si Ichigo ang gumagawa ng kanyang paboritong tinapay, kailangan niya ang matandang lalaki upang manatili sa negosyo hanggat maaari. Habang nanunood silang dalawa, umuwi ang apo ni Ichigo. Pareho silang mukhang isang perpektong pamilya. Pagkatapos, umuwi si Minato at itinali ang isang wind chime sa kisame ng hardin. Pagkatapos, umalis siya upang maligo. Habang atubiling sinusubukan ni Yamagami ang mga bagong malalaking tinapay bago siya magsimulang kumain, naalala ni Yamagami na may isang hindi kanais-nais na bisita na nasa labas lamang ng kanilang bahay. Matapos paulit-ulit na maranasan ni Ichigo ang parehong bangungot na impyerno, naisip niya kung siya ba ay nakulong sa loob upang mabulok magpakailanman. Sa wakas, ang walang katapusang takot ay nanag sa kanya at nagmakaawa ang lalaki sa sinumang kumokontrol sa kaharian na patawarin siya sa pagkagalit sa kanila. Sa kanyang paghingi ng tawad, sa wakas ay pinakawalan siya ni Yamagami mula sa bangungot at bumalik si Ichigo sa kanyang katinoan sa totoong mundo. Nang magising siya, tinanong niya si Horikawa kung gaano na siya katagal naghihintay sa kanya. Nalito si Horikawa dahil hindi niya naramdaman ang oras na lumipas noong panahong nakulong si Ichigo sa bangungot. Matapos marinig ito, natakot si Ichigo sa bahay ni Minato at tumakbo palayo na parang takot na bata. Naiwan, ang nalilitong si Horikawa ay nagtaka kung ang kampana ng bahay ay may kinalaman sa takot ni Ichigo. Samantala, patuloy na tahimik na ninanamnam ni Yamagami ang kanyang malalaking tinapay. Maya-maya, lumabas si Minato mula sa banyo, iniisip kung may bisita sila. Sinabihan siya ni Yamagami na wala, kaya binago ni Minato ang usapan at nagtaka kung gusto niya ang mga bagong tinapay. Sa kabila ng kanyang mga naunang reklamo, nagustuhan pa rin ni Yamagami ang mga bagong tinapay pagkatapos matikman ang mga ito. Natuwa si Minato na hindi nasayang ang kanilang pagpunta sa panaderia ni Ichigo at umupo upang magpahinga. Napansin ni Yamagami na medyo matagal siyang naligo sa pagkakataong ito, kahit na kadalasan ay mabilis siyang naliligo. Ipinaliwanag ni Minato na nasanay na siyang maligo sa isang mainit na bukal sa bahay. Kaya, gusto niyang maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Nang marinig ito, napaisip si Yamagami at nagpas siyang kumilos. Kinabukasan, habang naglalakad palabas si Minato papunta sa kanyang hardin, napansin niya ang amoy ng nagliliyab na sulfur. Nagulat siya nang makita niyang si Yamagami ay gumawa ng isang kumpletong paligaw ng mainit na bukal sa kanyang hardin para sa kanya. Malugod na tinanggap ni Minato ang kanyang regalo at pumasok sa paligan upang mag-relax. Pagkatapos ay napansin niya na wala ang pagong at dragon. Ipinaliwanag ni Yamagami na ang dalawang maliliit na halimaw ay malamang na nagpapahinga sa ilalim ng lawa ng hardin. Isiniwalat din niya na siya ang lumikha ng mainit na bukal sa tulong nila kagabi. Tumango si Minato, na nag-iisip upang pasalamatan silang dalawa. Maya-maya, lumabas siya mula sa mainit na paligan upang mag-relax sa malamig na sahig. Habang wala sa trabaho si Minato, mapayapang nasiyahan si Yamagami sa isang mangkok ng aso na puno ng tsaa. Pagkatapos ay biglang inalerto ng isa sa kanyang mga familiar ang lahat na mayroon silang bagong bisita. Pagkatapos ay lumapit si Oryo kay Minato, na ipinaliwanag na ang bisita ay isang taong kilala niya at ni Reiki. Pagkalabas ni Minato, wala siyang nakita sa pinto. Pagkatapos ay napansin niya ang isang mahiyain na nilalang na sumisilip mula sa ilalim ng damuhan. Nang matuklasan ang nilalang, yumuko ito pabalik dahil sa pagkamahiyain. Ipinaliwanag ng isa sa mga ferret na humihingi ito ng permiso para makapasok sa bahay. Kaya pumayag si Minato na papasukin ito.
Matapos makapasok ang kanilang bagong kaibigan, nagpakilala ito bilang si Kirin, pagkatapos ay nagsimulang manginig ng may kaba habang bumubulong ng ilang salita. Nagtataka si Minato kung ano ang sinasabi nito, kaya ang isa sa mga ferret ay nagsilbing tagasalin para sa kanya. Ipinaliwanag nito na si Kirin ay labis na nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas nito mula sa masamang espiritu. Hindi masyadong inisip ni Minato ang kanyang sariling mga aksyon. Ngunit biglang naging mas matapang si Kirin at nagsimulang magpasalamat sa kanya gamit ang mas maraming salita kaysa sa diksyonaryong Ingles. Pagkatapos ng isang oras na pag-ungol, inalok ng Kirin na gawing hari ng kalahati ng mundo si Minato bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Siyempre, ayaw ni Minato ng ganoon kalaking kapangyarihan. Kaya, nagtataka si Kirin kung bakit maaaring tanggihan ng isang tao ang alok nito. Sa isip ni Kirin, ang mga tao ay mga sakam na nilalang na sumasalakay sa ibang mga bansa para lamang sakupin ang kanilang mga mapagkukunan. Kaya, naisip nito na magugustuhan ni Minato ang regalo nito. Habang nahihirapang magpaliwanag si Minato, sinabi ni Fujin at Raiden kay Kira na wala siyang ganoong kasakiman sa puso niya. Pagkatapos, sa wakas ay umalis na si Kirin. Si Minato ay nagpasalamat sa dalawang espiritu sa pagtulong sa kanya. Napansin ni Minato na mas malaki ang kanilang itsura kaysa dati. Ipinaliwanag nila na bumabalik lang sila sa kanilang orihinal na laki dahil ang hardin ni Minato ay isang kapaki-pakinabang na kapaligiran para sa kanila. Upang pasalamatan siya sa kanyang tulong, hinugot nila ang isang higanteng bihirang isda at hiniwa ito para sa isang piging. Nagtaka ang mga ferret kung makakagawa rin ba si Minato ng isang bagay na kahanga-hanga, ngunit hindi pa siya sapat ang lakas. Pagkatapos ay pinasubukan ni Raiden kay Yamagami ang kanyang lakas ng hangin upang tingnan kung lumakas na ito. Matapos hipan ni Minato ang banayad na simoy ng hangin sa malambot na balahibo ni Yamagami, nagising ang kawawang lobo mula sa kanyang pagtulog na may pagbahing. Mabuti na lang at hindi alintana ni Yamagami ang kanyang mga eksperimento. Napansin ni Raiden na hindi ganoon kalakas ang ginagawa ni Minato at napagtanto niyang natatakot siyang saktan si Yamagami. Ipinaliwanag ng espiritu ng hangin na kung susubukan muna ni Minato ang buong limitasyon ng kanyang mga kapangyarihan sa isang ligtas na target, matututunan niyang mas kontrolin ang mga ito sa paligid ng ibang tao. Habang iniisip ni Minato ang kanyang mga sinabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na nagpapalam sa kanya na nasira na naman ang nameplate ng kanilang bahay. Naisip ni Yamagami na maaaring may isang supernatural na espiritu ang nasa likod ng mga kakaibang insidente sa nameplate. Kaya, naalala ni Minato ang batang espiritu na nagngangalang Warashi na nakatira sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ni Yamagami na ang kapangyarihang magbantay ng espiritu sa mga nameplate ni Minato ay malamang na nag-expire na. Kaya, sinira ng mapayapang espiritu sa kanyang bahay ang mga ito bilang paalala na palitan ang mga ito. Nang marinig ito, naalala ni Minato kung ilang beses na nasira ang mga nameplate noong kanyang pagkabata. Kaya, sumang-ayon siya sa paliwanag ni Yamagami. Bago gumawa ng bagong nameplate para sa kanyang ina, inisip ni Minato kung mapapabuti niya ang mga ito kahit papaano. Naisip ni Yamagami na mapapahusay niya ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ng espiritu, kaya sa susunod na pagkakataon ay makapagpadala siya ng mas malakas na nameplate na tatagal ng mas matagal. Inisip ni Minato kung paano madaragdagan ang kanyang kapangyarihan. Kaya, tumayo si Yamagami upang simulan ang pagsasanay. Binuksan niya ang isang kakaibang portal na naghatid sa nagulat na si Minato sa isang kagubatan na puno ng mga puno. Sinabihan siya ni Yamagami na gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang mahika sa hangin, ngunit nalungkot si Minato sa maaaring pagkasira ng magagandang puno. Ipinaliwanag ni Yamagami na ang mga puno ay pawang peke, kaya dapat ay huwag siyang mag-atubiling sirain silang lahat. Dahil sa kanyang katiyakan, sa wakas ay naghanda si Minato na gamitin ang kanyang buong lakas. Samantala, sa labas ng bahay, bumalik si Kirin na may dalang durian bilang regalo para kay Minato. Iniwan nito ang mabahong prutas sa lupa, kaya't parehong sinigawan ito ni Reiki at Oreo dahil sa pag-iwan ng mabahong basura. Nagalit ang Kirin na tinanggihan nila ang mahalagang regalo nito, ngunit atubili itong umalis ng mansyon. Pagbalik sa kagubatan, pinanood ni Yamagami si Minato habang inilalahad ang kanyang mga kamay at nag-concentrate. Sa pagkakataong ito, nagpakawala siya ng isang malakas na hangin na yumanig kahit sa malalakas na puno. Ngunit biglang sumuko ang kanyang katawan at siya ay bumagsak dahil sa lahat ng paghihirap. Pagkatapos, nagising siyang bumalik sa bahay at ipinaliwanag ni Yamagami na hindi na kaya ng kanyang katawan ang kanyang buong lakas. Mula noon, sinimulan ni Minato ang pagsasanay kasama si Yamagami upang palakasin ang kanyang hangin, mahika, at tibay. Nang lumakas ang kanyang kapangyarihan, gumawa siya ng bagong nameplate para sa kanyang ina na may dagdag na lakas sa pagpigil sa espiritu. Habang naghahanda si Minato na ipadala ang regalo pauwi, nahaharap si Harima sa isang bagong banta sa ibang lugar. Sa isang masukal at nababalot na kagubatan, umatras siya sa takot mula sa isang dambana na napapalibutan ng isang madilim at mabigat na mayasma. Pagkalipas ng ilang araw, nilinis ni Minato ang mga dahon sa labas ng kanyang bahay gamit ang kanyang mahika ng hangin. Napansin ni Yamagami na ang kanyang kontrol sa mahika ng hangin ay bumuti ng malaki,
ngunit hindi iniisip ni Minato na siya ay espesyal kumpara kay Fujin. Gayunpaman, inamin mismo ni Fujin na mahusay ang kanyang ginagawa. Naisip niya na sa lalong madaling panahon ay magiging sapat na malakas si Minato upang sirain ang mga bahay ng kanyang kalaban gamit ang mga buhawi. Ngunit tiniyak sa kanya ni Minato na hindi niya aabusuhin ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay naisip ni Raiden kung magugustuhan din ni Minato ang kapangyarihan ng kidlat, ngunit tinanggihan niya ito. Matapos tanggihan ang alok, napansin ni Minato na wala ang mga familiar ni Yamagami. Ipinaliwanag ng matandang lobo na dahil walang silbi ang kanyang tatlong familiar noong nakatagpo ni Minato ang masamang espiritu sa bundok, pinapante niya sila para sa pagsasanay. Samantala, sa ilalim ng isang malaking puno, humihilik ang tatlong ferret. Pagod na pagod pagkatapos ng mga simpleng pagsasanay. Maya-maya, nag-ihaw si Minato ng kamote para kainin ng lahat. Habang kinakain ni Yamagami ang kamote kasama si Oreo, naghain din si Minato ng inumin kay Reiki. Pagkatapos ay tinanong niya sina Fujin at Raiden kung gusto rin nila ng kamote. Tumanggi ang dalawang espiritu, at buong pagmamalaking sinabing kaya nilang magluto ng sarili nilang kamote sa isang kisap mata. Bilang patunay, hinay-pa ni Fujin ang ilang hilaw na kamote sa hangin, habang sinunog ito ni Raiden gamit ang kanyang kidlat para sa pagluluto. Bagamat tila ipinagmamalaki ng dalawa ang kanilang nilikha, napansin ni Minato na tuluyan nilang nasunog ang masarap na kamote. Bigla, isang kakaibang pulang prutas ang gumulong sa paa ni Minato. Pinagmasdan niya ang prutas at napagtanto na muling lumitaw si Kirin na may dalang kakaibang regalo. Nagpasalamat si Minato kay Kirin at hiniling dito na kumain ng kamote. Ngunit nagtaka ang kawawang nilalang kung susunugan niya ito tulad ng mga nasa kanyang kamay. Matapos tumakas ang takot na si Kirin, nagtaka si Minato kung ano ang gusto nito at nalaman mula kay Yamagami na mas gusto nito ang beer. Pagkatapos ay may nag-doorbell, kaya lumabas si Minato at nakita ang isang pagod na si Harima. Hindi makapagsalita, bumagsak ang pagod na lalaki sa mga bisig ni Minato. Pagkatapos ng ilang pahinga at tubig, sa wakas ay nagkaroon ng lakas si Harima para magsalita. Nabanggit niya na tumaas ang pressure sa loob ng bahay ni Minato. Bagamat ang pressure ay nagmumula sa lahat ng kakaibang mahiwagang nilalang na naninirahan sa loob, umakto si Minato na parang wala siyang alam tungkol dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Harima na nakatagpo siya ng isang masamang espiritu na hindi matatalo ng lahat ng mga Hapones na exorcist, kahit na magkakasama na lumalaban. Isiniwalat niya na ang espiritu ay nagmula sa isang isinumpang manika na dinala sa isang templo para sa purification. Gayunpaman, ang paring responsable sa pag-purify nito ay namatay at pagkatapos ay naging isang haunted zone ang templo. Nabanggit ni Harima na ang masamang espiritong ito ay maaaring isang makapangyarihang nilalang tulad ni Yamagami dahil hindi man lang siya makapasok sa templo kasama ang kanyang mga partner. Nagtataka si Minato kung bakit gusto ni Harima na talunin niya ang masamang espiritu. Kaya ipinaliwanag ni Harima na ang Haunted Temple ay umiiral sa isang espesyal na espasyo sa labas ng kanilang mundo. Nahulaan ni Harima na nakakakita si Minato ng mga mystical na nilalang tulad ni Yamagami. Kaya't tiwala siyang makakapasok siya sa Haunted Temple gamit ang kanilang kapangyarihan. Nang marinig na gustong gamitin ni Harima ang kanyang mga kapangyarihan, nagalit si Yamagami at nagbigay ng malaking pressure kay Harima. Mabuti na lang at bago pa man masyadong matroma si Harima, hiniling ng tatlong ferret kay Yamagami na kumalma. Pagkatapos ay tinanong ni Minato si Yamagami kung handa ba siyang tulungan si Harima. Pumayag ang galit na lobo na tumulong, ngunit sa isang mahigpit na kondisyon lamang. Ang kondisyon ay bibigyan siya ni Harima ng maraming dekalidad na pagkain tulad ng rice cakes at bean paste. Matapos makuha ni Yamagami ang pagkain na suhol, tinanong ni Minato kung sasama ba siya sa kanya upang e-exorcist ang espiritu. Gayunpaman, nalaman niya na si Yamagami ay magbibigay lamang ng malayong suporta. Sa kanyang lugar, sasamahan ng kanyang tatlong familiar si Minato upang ipakita ang kanilang pagsasanay at nagbukas ng isang portal patungo sa kabilang mundo. Kinabukasan, naghanda si Minato na umalis kasama ang tatlong ferret. Pagkatapos magpaalam, lahat sila ay umalis patungo sa pinagmumultuhan na templo. Ngunit bago umalis si Minato, nakita ni Yamagami ang isang dahon mula sa puno ng kusunenoy na napunta sa kanyang damit. Pagkatapos, sina Minato at ang mga ferret ay naglakbay ng malayo patungo sa rehiyon kung saan matatagpuan ang templo. Pagpasok nila sa lungsod, sinunod ni Minato ang direksyon ni Harima papunta sa templo. Gayunpaman, habang papunta siya, naagaw ng atensyon ng mga ferret ang atensyon ng isang tindahan ng panghimagas. Kaya, huminto ang lahat para kumain ng sariwang apple pie. Habang kumakain silang tatlo ng tanghalian, napansin ni Minato ang isang uwak na malapit sa kanila. Ipinaliwanag ng isa sa mga ferret na ang uwak na ito ang nagtuturo sa kanila ng daan, kaya tumayo si Minato para sundan ito. Pagkatapos ng ilang paglalakad, pumasok sila sa isang lugar kung saan ang itim na hamog ay lumilikha ng mabigat na presyon. Nang marating nila ang templo, si Minato ang unang umakyat sa hagdanan nito sa harap mismo ng gate ng templo. Napansin ni Minato na iniiwasan ng lahat ng uwak ang mabigat na mayasma sa loob. Pagkatapos ay tinawagan niya si Harima para ipaalam na dumating na siya.
Kinumpirma ni Harima na naghihintay sa likuran ng templo kasama ang kanyang mga partner, na naroon din siya sa lokasyon. Habang sinusubukan ng isa sa kanyang mga kaibigan na makapasok, ipinaalam niya kay Minato na hindi sila makakalapit kahit isang hakbang. Hiniling ni Harima kay Minato na mauna, ngunit ipinaalala rin niya rito na tumakbo para sa kanyang buhay kung may mangyaring hindi maganda. Pumayag si Minato at humakbang patungo sa gate, ngunit naitaboy nito ang kanyang kamay ng isang malakas na puwersa. Upang matulungan siyang makapasok, pinagsama ng tatlong ferret ang kanilang mga kapangyarihan at pinilit na bumukas ang gate patungo sa isang mahiwagang portal. Nang nakabukas ang pinto, lahat sila ay tumungo sa loob. Di nagtagal, narating nila ang pangunahing gusali ng templo, kung saan napansin ng mga ferret ang isang toneladang manika na nakaimbak sa loob. Bago pa sila makalapit, umalangaw ang nakakatakot na pagsitsit ng isang masamang espiritu. Pinagdikit ng lahat ng ferret ang kanilang mga ngipin sa kalaban, ngunit sinira nito ang mga pader ng templo at inatake sila gamit ang itim na tentacles. Nabigla sa bigla ang pag-atake, hinaranggan ni Minato ang mga ferret gamit ang isang shopping list upang harangan ang mga tentacles. Matapos niya itong talunin, isang grupo ng mga manika ang bumagsak at namatay sa sahig. Pagkatapos ay mas maraming manika ang nagmamadaling lumabas ng bahay, kaya tumalon ang mga ferret upang itaboy sila. Matapos nilang talunin ang tatlong manika na ito, naging masyadong mayabang si Utsugi at hindi napansin ang isa sa kanila ay gumagalaw pa rin. Nabigla siya sa manika at nakulong siya sa loob ng buhok nito, ngunit sa kabutihang palad ay pinutol ito ni Shiri. Matapos ang muntik ng katapusan ni Utsugi, nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi sila nakapagpahinga dahil sa wakas ay lumitaw ang huling manika ng boss mula sa templo na may malaking kadiliman na nakasentro sa katawan nito. Lumipad ang manika sa ere at sumigaw ng malakas. Ang galit na sigaw ng manika ay naging sanhi ng pagtama ng kadiliman kay Minato at sa iba pa, kaya naghanda sila para sa isang malaking laban. Kumuha si Minato ng ilang memo at inihagis ang mga ito sa ere at hinaipan patungo sa masamang manika. Gayunpaman, ang manika na ito ay masyadong malakas at tinusok nito ang malalakas na talisman na parang mga normal na shopping list. Pagkatapos ay pinatalsik ng manika ang mga ferret at itinuon ang pag-atake kay Minato. Nakulong siya nito sa isang makapal na pader ng buhok at sinimulan siyang sakalin ng buong lakas. Kaya, inakala ni Minato na malapit na siyang pumunta sa langit. Sa sandaling ito, napansin ni Yamagami ang kasalukuyang kalagayan ni Minato mula sa kanyang koneksyon sa mga ferret. Bigla, nagningning ang kanyang mga mata sa kapangyarihan at tinawag ng tatlong ferret si Minato. Nagsimula silang tatlo na magningning sa parehong liwanag gaya ni Yamagami. Pagkatapos, umungal ng malakas ang puting lobo at agad na sumunod ang mga ferret. Gamit ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, natalo nila ang masamang manika, na nagpakawala kay Minato at bumagsak sa lupa. Habang sinusuri ng mga ferret si Minato, sinuri niya ang manika at nakita itong nanginginig sa sakit. Sumulat si Minato ng isang salita sa manika, na sa wakas ay naging sanhi ng paglabas ng mga dumi sa katawan nito. Gayunpaman, napansin ng mga ferret na ang tunay na demonyong nagmumulto sa templo ay hindi pa na-exorcise. Upang mag-imbestiga, pumasok sila sa pangunahing gusali kung saan natagpuan nila ang isang mahiwagang orb na nilalamon ng madilim na impurity. Ipinaliwanag ng mga ferret na ang orb na ito ay naglalaman ng isang makapangyarihang nilalang, kaya malaya silang makakaalis kapag na-purify na ito ni Minato. Dumukot si Minato sa kanyang mga bulsa upang sumulat ng isang tala para sa orb, ngunit napagtanto niya na nauubusan na siya ng mga tala. Gayunpaman, nakakita siya ng isang ekstrang kwaderno at ginamit ito upang sumulat ng isang grupo ng mga salitang nagpapadalisay para sa orb. Sa kasamaang palad, ang orb ay masyadong malakas, kaya nabigo ang mga salita na e-purify ito. Nagtaka ang mga ferret kung mayroon pang ibang mapagsusulatan si Minato, ngunit bago pa niya masuri, ang mundo sa kanilang paligid ay nagsimulang gumuho. Sa takot, napagtanto ng lahat na ang mahiwagang espasyo ay malapit ng gumuho dahil nasira nila ang masasamang espiritu na gumugulo dito. Dahil sa takot, isa sa mga ferret ang nagtago sa loob ng damit ni Minato, kung saan ito natagpuan ang maliit na dahon ng kusunenoy. Mabilis nitong ibinigay ang dahon kay Minato, na nag-iisip na matatalo nila ang huling espiritu gamit ang kapangyarihan ng sagradong puno ng kusunenoy. Gamit ang huling lakas niya, isinulat ni Minato ang sarili niyang apelyido, Kusunoki, sa katawan ng dahon. Ginamit niya ang pinakamalakas na salitang ito upang linisin ang masamang espiritu. At sa pagkakataong ito ay tuluyan na itong nawala mula sa kakaibang orb. Nang mawala na ang impurity, kinuha ni Minato ang pinadalisay na orb at tumakbo palabas kasama ang mga ferret. Sa labas ng templo, napansin ni Harima na gumuguho ang buong lugar. Sinubukan niyang pumasok upang tulungan si Minato, ngunit pinigilan siya ni Horikawa dahil wala itong silbi. Sa loob, tumakbo sina Minato at ang iba pa patungo sa pangunahing labasan ng templo, ngunit ang espasyo sa paligid nila ay gumuho sa napakabilis na bilis. Habang desperadong sinusubukan nilang maabot ang labasan, isang malaking puno ang nabunot dahil sa mga pagyanig. Nagsimulang bumagsak ang puno patungo kay Minato, na pumikit para sa katapusan. Bigla, lumitaw sina Fujin at Raijin at pinutol ang puno.
Pagkatapos ay nagdulot sila ng isang malakas na hangin na umihip mula sa kakaibang bahay, na pumutol dito at itinulak si Minato at ang iba papatungo sa labasan. Pagkatapos, nagising silang lahat sa totoong mundo muli. Nagtaka ang mga ferret kung sino ang nagligtas sa kanila dahil wala silang nakitang sinuman. Kaya't parehong dumating sina Fujin at Rajan habang tinutokso ng dalawang espiritu si Minato dahil sa pangangailangan ng kanilang tulong. Humingi siya ng paumanhin sa paggawa ng gulo para sa kanila. Maya-maya, taos-pusong nagpasalamat si Harima kay Minato para sa kanyang malaking tulong. Inanyayahan siya ni Minato sa loob ng bahay upang mag-barbecue kasama ang buong barkada, ngunit tumanggi si Harima dahil abala siya. Bago umalis, binigyan niya ng isa pang bag ng mga dekalidad na pagkain si Minato, na dinala ito sa lahat ng kumakain ng barbecue sa loob. Habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa masarap na tanghalian, naghain si Minato ng ilang inumin kina Fujin at Rajan na nagpapahinga sa kanyang paligon. Sa likuran niya, inilabas din ni Kirin ang ulo nito, kaya binigyan din ito ni Minato ng inumin. Binigyan siya ng masayang si Kirin ng isa pang durian bilang pasasalamat, ngunit biglang lumitaw si Reiki mula sa kung saan upang ihagis ang mabahong prutas nito. Nagpabalik-balik silang nagtatalo tungkol sa lasa ng prutas, kaya tumalon si Oreo at pumanig kay Reiki. Habang patuloy na nagtatalo ang tatlong espiritu, tinawag ng mga ferret si Minato upang pagmasdan ang kanyang kakaibang orb. Habang tumitingin si Minato, ang orb ay nagliwanag at nag-transform sa isang maliit na manok. Ipinaliwanag ni Yamagami na ang manok na ito ay tinatawag na Hollow, at ito ang huling miyembro ni Reiki at ng iba pang maswerteng espiritu. Malugod na tinanggap ni Minato si Little Hollow sa kanyang tirahan, at iniunat ng manok ang mga pakpak nito na parang nakauwi na. Iyon ang episode 1-4. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episode. Salamat sa panunood.